anong wala man idala diretso ni Moshe aron mabasahan. Tungod kay accordingly dili daw worthy ang Israel nga mo tutok bisan sa mga litra nga nakulit, tungod kay ang litra dili gikan sa Phoenician, dili gikan sa Babylon, dili gikan sa Griego, dili gikan sa Roma, dili gikan sa Saudi. Ang litra, as mentioned in Exodus 32 verse 16, Miktav Kitav Elohim, kini mga litra nga iyaha ni Hashem, litra sa kalangitan nga wala ginbento sa tao, siya mismo nagsulat, and through these letters he created the world. O kini nga mga litra mao ang elements of his creation, Yeshmiain, from nothing into something, nga ang mga Hebrew letters mao ang iyahang mga elemento sa paghimo niya sa langit ug sa yuta, as mentioned in Genesis 1, that 10 times Hashem pronounced Vayomer Elohim, and Elohim said 10 times, including Bereshit 1, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. That is included. That is the 10th. Nga pinagi sa nining pulo ka mga balaang pulong, namugna ang langit ug ang yuta, og niini nga mga pulong, according to the book of Psalms, nga pinaagi siyang speech, the world stands. That means ang mga litra nga gilitok niya mao ang nag-connect murag gear og ni barog ang tibuok universo. Napalayo lang kung doon ay usa ka litra nga mawala, mo collapse ang kinatibukan. Elohim forbid, palayo lang. So they are not worthy even to look upon the letters that come from heaven. And that's why gidugbok di Moshe. Ikaduhang rason, ganong nadugmok ang papan nga bato. Sa dihang na mauli ang maong litra, nagpasabot nga wala pag-ibusdak din ni Moshe na mahawa ang litra sa bato pagka miraculous kay sunan. Ang gibungkag ni Moshe wala na litra. Kaya ang mga litra nang lupad daw padulong sa iyang source. Niadto sa itaas, di balik kay Hashem ang maong mga litra. O kunya, nabugat ang bato, kay cube siya, bugat kaayo. Nga miraculous to, nga bato, kasamtang na ang mga litra, ni-float siya. In fact, matod pa sa Talmud, ang litra nga samek, lingin, o pagkulit sa samek, nilapos padulong siya sa atubangan og sa likod, sa right og sa left, og unya na ay ni-float nga bato nga murag naglutaw sa magnito, murag i-magnet siya both sides, kay lingin siya, unya naa siya bato nga naglutaw-lutaw sa tunga para lang mapurma siyang sabi. Sabi ninyo, kini nga mga mystical knowledge, it is beyond our imagination. Muna gitawag og suod
interpretation in Hebrew. Mga butang nga diin lampas sa ato ang makita. Mura siyang science sa mundane world. Ang science beyond sa ato ang mata. Mura kitawag scientific. Dili ato makita ang mga virus pero sa scientific nga mga approach makita. Dili ato makita ang mga radioactive, but in science makita siya. If it is true in the mundane, in the natural, how much more in the spiritual? So nanglupad ang mga litra o pagpanglupad sa mga litra pauli sa kalangitan, nabugat ang bato o nabustak ni Moshe. O mauna ang interpretation. No? Nabustak ni Moshe because it becomes heavy. Wow. Now that is another side of the interpretation. Ngano nga nabuak. No? Ngano nga nabuak. Okay? And then, we can find in chapter 34, kagingnan ni Hashem, verse 1, nga, lakaw pagkulit o sama ni Adto. Nga ba to? Dili lalim to kay kato nga ba to, mahalon nga ba to, dili to siya ordinaryo. O daghang nangutana, asa man po siya nangitag bato nga murag ingon ato? Mahalong bato. Kumbaga, ruby. Matod pa ni Rashi. Si Moshe, sa dihang nagsimba sila baka, nag-separate og camp. No? Kumbaga, wa siya ni ipon. Ug ang tulda nga iyahang balay, ang ilalom di ay maupo nga mga bato. That means that made Moshe to be the richest man in the world. Nahimo siyang dato, pinakakartahang tao sa tibok kalibutan tungod di ato nga bato. Kumbaga, tinipak lang to kay iya matubig ipurba nga parihag dako. Pareha kalapad ang 6 corners. And by the way, pag-ingon ni Hashem nga naog dito, pagkulit o bato, mo to ang ikaduhan niyang saka. Ang primerong saka niya, 40 ka adlaw, 40 ka gabi, ikuha niya ang papan nga bato na sinulat ni Hashem. Ugod niya, pag naog niya, nadugmok. Saka siya balik, nga siya pasaylo. Sa nahimo sa mga 3,000 ka Israelita. Ug mingon siya Hashem, lakaw balik dito pagkulit og lain. Parehato. Pag human niya kulit, balik na po siya, moto'y katulo. Wow. Katulo siya misaka sa Mount Sinai o sama sa unang higayon nga siya ni Saka, mao ang ikaduha o ang ikatulo. That means 40 days times 3 equals 120. 120, walay kaon, walay inom. O wala siya pag-isip sa intimacy sa iyang asawa, mahinungdan nga si Chifora, adunay reklamo. Tungod kay si Moshe, mura siyang angel. Kadiin, wala na siya interes anang pagkaon o inom o wala siya interes sa physical pleasure. O si katulo niyang balik. Siya siya ningon sa verse 1 na siya daw musulat. Pag-abot sa 26, si Hashem ni Sugo naman, ikaw na lay sulat.
Moshe ang nagsulat pag-abot sa chapter 34 verse 27. It was Moshe who inscribed the Asherit HaDivarim. That was the second stone na gi-inscribe ang napulo ka mga pulong sa covenant. Ugon sa gigamit niya tungod sa pagkabalaan sa unang mga litra nga gigamit niya Shem sa unang papan nga bato. Ang iyang gigamit mao ang Paleolithic Hebrew. Nga ang Paleolithic gigamit sa mga Phoenician, gigamit sa Moabites. In fact, ang Moabite stone nga maong pinaka-ancient nga paleo, nga doon ay 12 lines nga accusative nga documents nga ilaha daw gigira ang Israel 10 tribes o ilang napildi o kunya ilang gikuha ang mga utensils o nga ila daw gihalad para kay Hashem na ipangalan ni Hashem sa paleo o kunya ilang gigamit gihalad para kay Chemosh. Wala siya mga kigsunan karon ang nahitabo mao ang gisulat ni Moshe sa papan nga bato nga litra dili sama sa unang papan nga bato. O kining siluat ni Moshe mao ang gigamit hangtod sa fall of the first temple. Tungod kay ang mga kasalanan sa Israel ngano nadugmok ang papan nga bato mao ang idolatry ug dili sila takos nga motutok bisan sa litra nga gisulat ni Hashem sa papan nga bato tungod sa sala sa idolatry. Ug ang first temple usab kini nahugmak tungod sa sala sa idolatry nga gidala ni Manase nga anak ni Hezekiah. Dili ba si Hezekiah mamatay na unta siya yan ang hangya siya kay Hashem nabuhion pa siya. So ada question tur kay bata pa si Hezekiah nganong ningon na siya Hashem nga mamatay na siya. Sabi niyo si rason, simple lang. Tungod kay si Hezekiah dili gustong maminyo. Kay dahil propesya niya nga mahimo dang wicked iyang anak. Giduol sa nag-prophet Isaiah aron ma-prevent kay basta negative prophecy daw pwede daw na siya mapuggan pinaagi sa pag-rectify, pag-correct. So mingon si Prophet Isaiah na ako'y anak babae o tungod kay ako propeta ang akong asawa sa propeta niya ikaw righteous king nga 6 years old pa scholar na siya ng bata sa Isaiah 9:6 nga sa Hebrew na past tense humana siya mao si King Hezekiah. Ugon niya i-distort sa Christianity gihimo nilang future aron magmumukhang si Jesus daw. Only to find out it's already done. And he was King Hezekiah. Nga nag-rule ang panggobyerno na siyang abaga. Ugon niya ngay siya pasaylo extend ang iyang tuig dungagan o 15 anyos og naminyo siya ang asawa niya anak ni propeta Isaiah kumbaga ugangan niya si Isaiah ang anak niya si Manase
Manase ni Puli kang Hezekiah kay pagka 15 ka tuig namatay siya. After sa iyahang hangyo, itagaan siya 15 years extension kung namatay siya. Samtang namatay siya, buhi pa si Prophet Isaiah. Tigulang na kayo. Og ni Puli paghari, si Manase nga anak ni King Hezekiah, nga maong apo ni Isaiah. Nga si Isaiah, ipatay rapod sa iyang apo. Nitago siya sa bangag sa kahoy, unya gabas ang kahoy ug napika aksyon pika si Isaiah unya gihapak pagidaw ang namugis, hapak sa iyahang kumo ang dagway ni Prophet Isaiah. Kay si Manase mao ang hinungdan sa idolatry, nakulas ang temple. Kung mahinungdan sa time nila ni Ezra, samtang dito sila sa Babylon, upan nila ni Baruch ben Neriah nga iyahang rabay nga secretary, prophet, and priest. Tungod kay si Ezra, secretary and priest. Disciple siya ni Baruch ben Neriah nga mausab ang secretary ni Propeta Jeremiah. Tiguang na kaayo. Si Ezra nag-convene og court nga mao ang men of great assembly nga 120 ka buok nga ang 85 mga propeta ug ang 35 mga rabay. Og nangay sila pasaylo sa sala sa idolatry ug nang hangyo nga ipahunong na ang gahom sa idolatry. Ito ba ni Hashem, hunongon na pud ang propeta. Mahunong ang propeta ug may hinungdan gisilyuhan ang kasulatan ug ang kasulatan Genesis to malakailang. With 24 books, maulang na ang tinuod nga kasulatan. Sinulat sa mga propeta, inspired nga tinuod. Walay New Testament. Kaya ang New Testament, invented o pili sinulat og propeta. Kaya wala na'y propeta after ni Sikaraya o ni Malakay. Nagtuod man, kumani adto, nakakita vision si Daniel, o nakakita si Daniel sa mga litra nga nasulat sa anak, nakitaan sa anak ni ibukad ni sa Belshazzar. Many tickle of arsen. Walay makabasa, nanuman tungod kay ang maong litra sa kalangitan, litra ni Hashem, nga mao ang square Hebrew. Nga maoning litra ha ang gisulat niya dito sa unang papan nga bato nga nang lupad pabalik nga gitugmok ni Moshe. Ug mo hinungdan nga kay ang idolatry mo hinungdan nadugmok tong papan nga bato o ang idolatry mo hinungdan nagkulas ang temple o sila nagampo nga panungon gam sa idolatry o gitubag ni Hashem. Therefore ang misusa, ang tifilin o ang Torah ibalik sa litra nga square form Hebrew kay mao kini ang balaan nga litra. Mo na makaigsunan nganong square form na. Ug ngano nga ang Israel karon dili sila gustong musulat-sulat niya na sa ilahang common nga paggamit pananglitan karatula sa ilang tindahan. Tungod kay naabot sila script nga tapat sa Aleph yun aniyon pag pagsulat. Ngano man tungod kay dili pwede isulat-sulat ang square form kay balaan siya nga litra. Iya siya ni Hashem na mauna ang unang mga litra nga naa sa papan nga bato ug dili itong paliyo ang gisulat ni Moshe. Mga kaigsunan ko, wala nang pinay oras. Daghang kay mga butang angay na itong mahisgutan mga kaigsunan para ma-enlighten ta o para makabalot ta. Ug ang solusyon aning tanan mo gunita sa sinina sa mga Jewish kay sila lang ang tinuod nga mga ministers para sa mga nasan. Wala gid oras lang alam kaninyo nga wala pa makapalista sa pangalan. Tarong kumaabot nga sa 12 nga conference, send your name, freelance and freestyle. Salamat sa tuwang partners sila sa luwag engineer Ronald Manrey sa Reyes at Precision Manager Dirisi Morial Daria Gilbert Piñor sa Financial Manager Kalitra. Ang oras atod kaninyo sa Rexidol Forte, mas paspas
Iwas banat sa bughat o gadungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilanat. Ang oras hatod kaninyo